Kanina po ay napanood ko po sa Facebook si Doc Willie Ong. Diba siya yung ating doktor ng bayan na nagsasabi dapat ganito yung gawin nyo para hindi kayo magkaroon ng ganito, ganyan. Talagang ina-advisean niya tayo kung ano yung mga dapat nating gawin para maging healthy yung ating physical body, di ba? So yun, at dahil diyan, ang dami po niya talaga ang dami talaga niyang mga pinapayo sa atin, di ba? Kaya ina-appreciate po natin si Doc Willie Ong sa kanyang talagang mission niya yata sa buhay niya na talaga ang mga Pilipino ay maging malusog. Pero kanina, ang napanood ko sa kanya, siya ay umiiyak. Hindi ko lang alam kung paano maglagay dito ng video na yun. Pero umiiyak siya kasi sobrang sakit. Meron pala siyang cancer. Yun. At yung cancer na yun ang nagbibigay sa kanya sobrang pahirap sa katawan. Sobrang sakit daw eh. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit yun kasi umiiyak siya. Siyempre si Doc Willie, makita mo umiiyak, diba? Ayun. Tapos sinabi niya na ang sa tingin niya siguro yun yung kanya kaya siya nagkaganon kasi dahil sa sobrang stress daw niya. Kaya kayo po ba'y nai-stress, no? Sobrang stress niya na dahil dun sa mga bashers daw niya. Imagine nyo, dahil sa kanyang mga bashers, nagkasakit siya. Kasi nung siya ay nung daw siya ay kumandidato bilang vice president ni Isko Moreno, 'di ba? Siya yung vice president candidate noon, no? Ayun, nakatanggap siya ng matitinding bashing, no? Kaya ayun, yung pala yung siya, doctor siya ng katawan ng tao para maging maayos ang katawan. Pero yung natanggap niyang bashes na yan, yun yung siyempre hindi na physical yun eh, di ba? Sa isip, sa puso, sa emotion, masakit. Kaya na-stress siya ng todo-todo. At yun naging cause ng kanyang cancer, sabi niya. So, nung nangyari po yun, nung nabasa ko yun kanina, napanood ko, nagpray ako para sa kanya. Pinagpray ko siya, Lord, kayo po yung humawak po sa kanyang katawan, ganyan. Nawa ay kayo siya ay gumaling. Tapos alam nyo, after ko mapanood yun, ipinagpray ko ng husto ang ating presidente, Ferdinand Marcos Jr. Kasi 'di ba dahil sa pagbabash kay tawag dito, Doc Willie Ong, nagkasakit siya, cancer pa. Intindi. Can you imagine yung pangbabash sa ating presidente? 'Di ba? Binabash siya ng katakot-takot at hindi kung sino lamang. Kundi naasahan niya marahil na talagang tutulong sa kanya, no? Siyempre yung ex-president, yung iba siya, tindi ha. Tapos iba siya ng maraming, ngayon binabash naman siya ng vice president na dapat ay ka-unity, di ba? Tapos marami pang nang babash sa kanya kung ano pinagsasabi against him. Ayun. Nako. Siguro maganda lang siguro kay President. Baka hindi niya binabasa, hindi siya nakikinig ng mga vlogs na yan, no? Basta siya tuloy-tuloy lamang siya sa mga ginagawa niya, no? Yung mga pagbibigay ng ayuda, yan napapanood ko lagi yan kung saan siya nagpupunta, napakasipag na president. Pero sabi naman ni ex-president, tamad ang ating presidente, bangag ang ating presidente. Buti nga hindi ko naririnig si ex-president,
na naman, no? So, yun po. Ipag-pray po natin na ating President na talagang manatili siyang malusog at walang sakit, no? Huwag siyang magkaroon ng cancer katulad ni Doc Willie. Sabi niya dahil doon kaya siya nagka-cancer sa dami ng basher niya. Eh di lalo na yung presidente, no? Hindi na tinigilan buhat nung naupo siya. Kaya ayan. So dapat talaga mga kababayan ha, ipag-pray natin ang gusto yung president natin kasi nilagay na ng Lord sa kanyang puso ang pagpapaunlad sa ating bansa, ang pagpapaunlad, ang ginhawang pagpapayapa ng ating bansa, no? Yon, pagiging malaya, ayan. At magtagumpay siya sa pagiging presidente, sa pagkatapos ng kanyang termino. Yun, diba? So, yun po, patuloy natin ipanalangin yung president natin. Especially ngayon, umalis yung Teresa Magbanwa dun sa isang show, diba? Ano kaya ibig sabihin nun? Pero ipag-pray natin na bigyan siya ng katalinuhan ng Lord sa mga suliranin na patuloy na nararanasan ng bansa natin. Lalo na dyan sa West Philippines. Let's pray. Lord, patuloy na ingatan niyo nga po ang aming pong President. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng malusog na pangatawan at ng kaisipan at ng emosyon, o Panginoon, at hindi po siya madala ng mga bashers na ito, o Panginoon, kundi sa halip tumingin po siya sa inyo, na sa inyo po nanggagaling ang lahat ng karunungan. Maraming salamat po. Pagpapalain niyo po siya, pagpapalain niyo po ang aming bansa. Panginoon, salamat ng marami dahil kayo po ang sa amin ay nag-iingat, o Panginoon, at kayo rin ang siyang gagawa sa aming bansa upang ito ay manatiling malaya, o Panginoon, kahit po yung West Philippines Sea, lilisanin niya ng mga hindi karapat dapat nandyan. Salamat po sa inyo. Thank you, Lord. Give us a good night's rest. In Jesus' name. So, ito po ang inyong Lola. Si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye.